Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Let's all pray. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po. Salamat dahil po sa pagmamahal niyo po para po sa amin. Pagmamahal na hindi niyo lang po ipinakita dito po sa salita ng Diyos, kundi isinagawa niyo po ito, Panginoon, sa pamamagitan ng pagsugo niyo po ng inyong tanging anak, ang Panginoong Hesukristo. Siya po ang nagpasan ng aming mga kasalanan. Siya po ang binugbog. Siya po ang nagpatigis ng kanyang banal na dugo doon po sa krus sa Kalbaryo para sa katubusan ng lahat naming mga kasalanan, minsan magpakailanman. Sa krus na yun, tiniyak niyo po sa amin ang walang hanggang katubusan ng aming mga kasalanan. Kaya Panginoon, na pa sa amin, natanggap po namin ang buhay na walang hanggan. Naligtas po kami na born again at naging mga anak ng Diyos. At ngayon nilagay niyo po kami sa isang napakagandang iglesia, ang iglesia ng Manila Central Church, upang patuloy po naming matanggap ang biyaya na sinusundan pa ng mas maraming biyaya, upang ito ang makaagapay sa amin sa paglago ng aming pananampalataya hanggang sa unti-unti po kaming mag-mature at magamit bilang instrumento upang maligtas naman ang mga mahal namin sa buhay at ibang mga tao. Kaya maraming salamat po sa katotohanan ito na ginawa nyo at ginagawa nyo para po sa aming buhay Kristyano. Panginoon, salamat po sa nagdaang Grand Bible Seminar sa iba't ibang panig ng bansang Pilipinas, especially sa Catanduanes, sa Cavite Church. Salamat sa paggabay niyo po, Panginoon, at naipangaral muli ang kaligtasan. Umaasa po kami na ang mga kaliligtas na mga kapatiran ay makapagpatuloy po sa kanilang buhay Kristyano upang madiskubre po nila kung gaano kalalim at kalawak ng inyong pagmamahal para sa kanila, upang mapuno po sila ng inyong biyaya at balang araw, magagamit sila ng Diyos bilang instrumento para sa pangangaral ng Ebanghelyo at para sa kaligtasan ng mas maraming tao. Ama, umaasa po kami na habang hinihintay po namin ang inyong muling pagbabalik, ay patuloy niyo po kaming tulungan, palakasin sa aming Christian life. Umaasa po ako, Panginoon, na unti-unting mag-grow ang mga kapatiran dito sa Manila Central Church upang magawa po nila ang mga responsibility na iniatang niyo po sa aming balikat, especially ang pagtatag ng church at pagliligtas ng mas maraming kaluluwa. Sa mga sandaling ito, Panginoon, hiling ko po na ang banal na Espiritu ang magbukas sa puso at isip ng mga kapatiran. Hipuin niyo po ang mga puso ng mga brothers and sisters upang ang salita ng Diyos sa kanilang mapapakinggan ngayon ay magsilbing inspirasyon at umaliw sa kanilang puso. Tulungan niyo po sila na maisabuhay ang mga salitang ito pagkatapos po nilang maunawaan upang ang kapangyarihan ng Diyos ay patuloy na kumilos sa kanilang buhay Kristyano. Hiling ko rin, Panginoon, na ilagay niyo po sa aking mahihinang bibig, maipangaral ko lamang sa inyong mga minamahal na anak ang naayon sa inyong banal na kalooban. Magsimula hanggang sa matapos lubos po kaming aasa at magtitiwala sa wisdom and guidance ng Holy Spirit. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Okay, buksan po natin for our main scripture, Lumang Tipan, 2 Kings chapter 1. Ikalawang Hari, chapter 1, from verse 1 to verse 8. Old Testament, 2 Kings, Ikalawang Hari, chapter 1, verse 1 hanggang verse 8. Babasahin ko po verse 1 at verse 8 hanggang verse 8. Brothers and sisters, ito po ang banal na salita ng Diyos. Ikalawang Hari, Kapitulo 1, talata 1 hanggang talata 8. Verse 1. Pagkamatay ni Ahab, ang Moab ay naghimagsik laban sa Israel. Si Ahazias ay nahulog sa sala-sala ng kanyang silid sa itaas sa Samaria at nagkasakit. Kaya't siya'y nagpadala ng mga sugo at sinabi sa kanila, "Humayo kayo, sumangguni kayo kay Baal-zebub na Diyos ng Ekron, kung ako'y gagaling sa sakit na ito." Ngunit sinabi ng anghel ng Panginoon kay Elias na Tisbita, "Bumangon ka, umahon ka upang salubungin ang mga sugo ng hari ng Samaria, at sabihin mo sa kanila, dahil ba sa walang Diyos sa Israel, kaya't kayo'y nagsisihayo upang sumangguni kay Baal-zebub na Diyos ng Ekron?" Ngayon ay ganito ang sabi ng Panginoon, ikaw ay hindi aalis sa higaan na iyong pinanggalingan, kundi tiyak na ikaw ay mamamatay. Kaya't si Elias ay pumaroon.
Nang ang mga sugo ay nagsibalik sa hari at sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo nagsibalik?" At sinabi nila sa kanya, "May dumating na isang lalaki at sinalubong kami at sinabi sa amin, kayo'y bumalik sa haring nagsugo sa inyo at sabihin ninyo sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, dahil ba sa walang Diyos sa Israel kaya't ikaw ay nagsusugo upang sumangguni kay Baal-zebub na Diyos ng Ekron? Kaya't hindi ka aalis sa higaan na iyong pinanggalingan, kundi tiyak na ikaw ay mamamatay." Sinabi niya sa kanila, "Ano ang anyo ng lalaking iyon na dumating at sumalubong sa inyo at nagsabi sa inyo ng mga bagay na ito?" Sila'y sumagot sa kanya, "Siya'y lalaking mabalahibo at may pamigkis na balat ng hayop sa kanyang balakang." At kanyang sinabi, "Iyon si Elias na Tisbita." This time, let's go to verse 16 and 17. Talata 16 hanggang 17. Mga minamahal na kapatid, basahin po natin sabay-sabay at dahan-dahan, 16 at 17, 3, 2, 1. At sinabi niya sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, sapagkat ikaw ay nagpadala ng mga sugo upang sumangguni kay Baal-zebub na Diyos ng Ekron, dahil ba sa walang Diyos sa Israel na mapagsasanggunian ng kanyang salita, kaya't hindi ka aalis sa higaan na iyong pinanggalingan, kundi tiyak na mamamatay ka. Kaya't namatay siya ayon sa salita ng Panginoon na sinabi ni Elias, si Jehoram ay nagharing kapalit niya ng 2 taon ni Jehoram na anak ni Jehoshaphat na hari ng Juda, sapagkat si Ahazias ay walang anak na lalaki. Once again, magandang umaga po. Batiin po natin ang isa't isa. Good morning po. Kumusta na po ang inyong pagbabasa ng Biblia? Ilang linggo na lang, mangangalahati uli ang taong ito, mag-June uli. Kumusta po yung mga nagsabi at nagkaroon ng New Year's resolution na babasahin nila ang entire Bible? On track pa po ba or medyo behind na? Kung medyo behind na, magsikap po tayo na makahabol upang matapos po natin ang pagbabasa ng Biblia. In any case, especially pag nagbabasa po kayo ng Biblia here in the Old Testament, medyo mahirap itong unawain. Pero may tip po ako sa inyo habang binabasa nyo. Kapag binabasa po natin ang mga talata sa Biblia, may kinalaman ito simply sa Panginoong Hesukristo. And then ang mga bagay sa lumang tipan ay naisulat bilang pangaral sa atin. Ibig sabihin, isipin nyo lang po kung ano ang connection nito sa kaligtasan at para sa inyong buhay Kristyano. Kaya ang lahat ng mga salita dito po sa Biblia ay binanggit ng Diyos, binigay niya sa atin for our Christian life and especially for our salvation. Kaya tuloy-tuloy lang po tayo sa pagbabasa ng Biblia upang maunawaan natin ng mas malalim ang kalooban ng Diyos para sa atin at mas maunawaan natin ng mas malalim ang pag-ibig ng Diyos para po sa atin. And here, we have here a story dito po sa Old Testament. Ito po ang kwento ni Haring Ahaziah o Ahasias sa Tagalog. Kaya ang magiging sermon title po natin ngayon, Lessons from the Fall of King Ahaziah, mga aral mula sa pagkahulog ni Haring Ahazias, at mula po sa kwentong ito, dito po sa Lumang Tipan, kukunin natin ang mga aral sa ating Christian life, and in God's willing, pinag-pray ko na sana, after na makuha niyo po yung mga aral, ay magkaroon po kayo ng desire na isabuhay ito sa inyong buhay Kristyano upang patuloy na makakilos ang Diyos sa inyong buhay Kristyano. Kaya isa-isain po natin yung mga aral. Atras tayo ng konti. Unang Hari, chapter 22. Verse 51 to 53. First Kings, atras lang po ng konti, isang page lang. First Kings chapter 22, verse 51 to 53. Babasahin ko rin po, bigyan ko kayo ng konting background. Si Ahazias na anak ni Ahab ay nagsimulang maghari sa Israel sa Samaria ng 17 taon ni Jehoshaphat na hari ng Juda at siya'y naghari ng 2 taon sa Israel. Siya'y gumawa ng kasamaan sa paningin ng Panginoon at lumakad sa landas ng kanyang ama at ina at sa landas ni Jeroboam na anak ni Nebat na naging sanhi ng pagkakasala ng Israel. Siya naglingkod kay Baal at sumamba sa kanya at ginalit niya ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, ayon sa lahat ng ginawa ng kanyang ama. Ang main character ng ating story ay si Haring Ahazias.
Siya po ay anak ni Haring Ahab at ni Jezebel. Si Haring Ahab ay naghari doon po sa North Israel at isa siya sa pinakamasamang hari. At nabuhay silang mag-asawa na gumagawa ng maraming kasalanan sa harapan ng Diyos. At dahil sa kanilang kasalanan, winasak po ng Diyos ang mag-asawang ito. Si Ahazias, tatay niya si King Ahab at nanay niya si Jezebel. At nakita po niya ang maling pamumuhay po nila. Pero imbis na wag gayahin, ginaya niya po ang mga kasalanan ng kanyang mga magulang. Kaya sa verse 53, siya'y naglingkod kay Baal at sumamba sa kanya at ginalit niya ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, ayon sa lahat ng ginawa ng kanyang ama. Kaya gumawa rin po siya ng mga kasalanan habang siya po ay hari. As a result, papasok ang ating main scripture. 2 Kings, balikan natin. Ikalawang Hari, chapter 1, verse 1. Basahin po natin uli, sabay-sabay. 1 verse 1, 3, 2, 1. Pagkamatay ni Ahab, ang Moab ay nagimagsik laban sa Israel. Kapag kapatay ng kanyang tatay, siya po yung sumunod, naluklok sa kaharian, sa trono ng Samaria, North Israel po ito. At dito binanggit, nagimagsik laban sa Israel ang Moab. Ito po ay dahil sa kasalanan na ginagawa ng nakaupong hari at yung kanyang mga magulang na nauna. May gusto po akong tignan dito, tignan niyo po itong Moab. Sa panahon po ni King David, ang Moab ay ginapi na po niya. Yung mga nakapalipot na kaaway ay sinabdyu na po ni King David at ginawa na lamang silang mga alipin. However, dito, nagimagsik ang Moab. Tingnan natin yung ginawa ni King David, kung ano yung ginawa niya sa mga Moabites, 2 Samuel. Lagyan niyo po ng bookmark itong ating main scripture, babalik-balikan natin. 2 Samuel chapter 8, verse 1 at verse 2. Atras lang po. Ikalawang Samuel chapter 8, verse 1 and verse 2. Kaya noon sa panahon ni King David, ang Moab, mga Moabites ay naggapi na. Ginawa na lang silang mga alipin. Wala na silang power. 2 Samuel chapter 8, verse 1 and 2. Pagkatapos nito, nilupig ni David ang mga Filisteo at pinasuko sila. At kinuha ni David ang Meteg Ama mula sa kamay ng mga Filisteo. Nilupig din niya ang Moab at kanyang pinahiga sila sa lupa at sinukat sila sa pamamagitan ng isang tali. Bawat 2 sukat ng tali ay ipinapatay. Ang isang sukat ay para sa ililigtas. At ang mga Moabita ay naging mga alipin ni David at nagdala ng mga buwis. Kaya nilupig na po niya ang mga Moabita, pinapatay po niya ang sukat ay 2 tali. Pag isang sukat lang, ibig sabihin, yung mga pandak ang tinira niya. Kaya minsan, blessing din na maliit tayo. Kayong mga matatangkad, pinapatay niya. Bakit? Para wala nang kakayahang maghimagsik. Kayong mga maliliit ang tinira niya, ibig sabihin, kayanin lang nila ito at gagawin lang nilang mga alipin at tagapagdala ng buwis. However, in our main scripture, naghimagsik ang Moab. Ano ang aral dito? This is the first lesson. God withdraws His power sa ating buhay Kristiyano kung mayroon tayong kasalanan. Nangihina tayo. Powerless ang Holy Spirit, hindi siya makakatulong sa atin sa ating Christian life kung mayroon pong pumapasok na mga kasalanan sa ating buhay Kristiyano. Kaya bilang mga tunay na Kristiyano, patuloy tayong nag-aaral ng words of God upang makaiwas tayo sa kasalanan. Bakit? Kapag may pumasok po na kasalanan sa inyong buhay, kapag may mga secret sin na kasalanan, maging yung maliit, nahihirapan tayo. Maging yung mga simpleng bagay nagiging mahirap sa atin. Ang Moab na walang lakas, ang Moab na pandak maliliit, dito naging mahirap ng kalaban ng Israel. Bakit? Dahil po sa kasalanang nagpapatuloy, especially sa North Israel, capital nito Samaria, especially sa kanilang hari na si Haring Ahazias. I want you to realize, my dear brothers and sisters, tandaan po ninyo, kapag pumasok ang kasalanan sa ating buhay Kristiyano, yung simpleng bagay na ginagawa natin noon na madali lang, ito ay nagiging napakahirap gawin. Bakit? Dahil nagiging powerless na po tayo. Hindi makakilos ang Holy Spirit sa ating buhay Kristiyano because of sin. Kaya nga, yung kasalanan ay isang bagay na dapat sensitive tayo. Dapat iniiwasan natin ito at kung may nadiskubre po kayong kasalanan sa inyong buhay, iwaksi at likuran ito.
Dahil kung hindi, kahit yung mga maliliit na bagay, magiging pabigat sa inyo. Bigyan ko kayo ng isang halimbawa. Joshua chapter 7. Joshua chapter 7, verse 1 to 5. Sa Tagalog, Joshua. Joshua chapter 7, verse 1 hanggang verse 5. Joshua chapter 7, verse 1 hanggang 5. Babasahin ko po. Ngunit ang mga anak ni Israel ay lumabag tungkol sa mga itinalagang bagay. Si Akan na anak ni Carmi, na anak ni Zabde, na anak ni Zerah, sa lipi ni Judah, ay kumuha sa itinalagang bagay at ang galit ng Panginoon ay nagningas laban sa mga anak ni Israel. Si Joshua ay nagsugo ng mga lalaki mula sa Jericho patungo sa Ai na malapit sa Beth-Haven sa gawing silangan ng Bethel. At sinabi sa kanila, umahon kayo at tiktikan ninyo ang lupain. At ang mga lalaki ay humayo at tiniktikan ng Ai. At sila'y bumalik kay Joshua at sinabi sa kanila, huwag mo nang pauhunin ang buong bayan, kundi pauhunin lamang ang 2 o 3,000 lalaki at salakayin ang Ai. Huwag mo nang pagurin ang buong bayan sapagkat sila'y kakaunti. Kaya't umahon mula sa bayan ang may 3,000 lalaki at sila'y nagtakbuhan sa harapan ng mga lalaki sa Ai. Ang napatay sa kanila ng mga lalaki sa Ai ay may 36 na lalaki at kanilang hinabol sila mula sa harapan ng pintuang bayan hanggang sa at pinatay sila sa dakong pababa at ang mga puso ng taong bayan ay nanlumo at naging parang tubig. Alam niyo po yung background ng kwento? Sa Joshua chapter 6, ang Israel na mahina, nagawa po nilang talunin ang lungsod ng Jericho. It's a walled city. Dahil sumunod sila sa Diyos at walang kasalanan sa kanila, gumuho yung pader ng Jericho at nakita nila sinalakay, nilupig ang lungsod ng Jericho na napakalaki. Pagkatapos ng victory na ito, nandito tayo ngayon sa Joshua chapter 7. Napakaliit na lungsod ngayon itong Ai. Kaya sabi nila, kakaunti, wag mo nang paguri ng bayan. 3,000 lang, kayang-kaya na yan. Matatalo natin sila. Pero dito, yung maliit po na lungsod ng Ai, sila po ang pinatakbo. Tumakbo ang 3,000 lalaki at 36 sa kanila, pinatay ng mga taga-Ai at napahiya ang buong Israel. Kaya't yung puso ng taong bayan ay nanlumo. Tingnan niyo po ha, yung napakalaking Jericho, matatag na lungsod, tinalo nila nung una, pero yung maliit, sila yung natalo. Bakit? Dahil dito sa chapter 7, may nagkasala. Kinuha nila yung itinalagang bagay. Ibig sabihin, pumasok ang kasalanan. Ito ay ginawa ni Akan na anak ni Carmi. Kaya kung titignan po ninyo, yung maliit na Ai, di nila nagawang talunin dahil may kasalanan. Naging powerless po sila. Withdraw, inalis ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa bansang Israel. At ito rin po ang patuloy na nangyayari sa ating buhay Kristyano. Kapag hindi kayo mag-iingat sa kasalanan, i-withdraw ng Diyos yung kanyang power sa inyo. Saved na po tayo, hindi nawawala ang kaligtasan. However, the power of the Holy Spirit ay nawawala kapag pumapasok ang mga kasalanan. Kaya yung mga maliliit na bagay na ginagawa nyo noon, nagiging napaka-mahirap. Tandaan nyo po ito. If you have secret sin, o kung may kasalanan na pumasok sa ating puso at buhay, yung simpleng pagbabasa ng Biblia, di mo na ngayon magawa. Kapag pumasok ang kasalanan, kahit yung simpleng pagpipray, hirap na hirap ka nang mag-pray. Kapag may kasalanan, yung pagdalo sa fellowship at pagpunta sa Lord's Day sermon, nagiging napakahirap para po sa inyo. Kapag tayo ay may kasalanan, kahit yung pagdalo sa Grand Bible Seminar, even though ito ay quarterly lang, ay hirap na hirap tayong pumunta. Kahit yung simpleng words of God na pinapangaral namin sa inyo, ay di nyo maintindihan kahit nakaupo ka. Ano ang reason? Dahil may kasalanan sa ating buhay. Kaya kailangan po maging sensitive tayo sa kasalanan. Sa mga parents na nandito ang inyong mga anak, bantayan nyo ang inyong mga anak kung may ginagawa silang mali. And then payuhan nyo sila, anak, mali iyan. Marami tayong nababasa, natututunan sa Biblia, na kapag may kasalanan sa ating family, magiging mahina tayo, magiging powerless ang ating Christian life. Kaya anak, itigil mo na yan.
Even within the brothers and sisters. Kapag may nakita po kayong mali sa isang brother o sister, kailangan pagsabihan siya. May mali sa iyong buhay Kristiyano. Kapag magpapatuloy ka, brother o sister, magiging mahirap sa iyo ang mga bagay-bagay. Magiging powerless ka. Tingnan niyo po ang Israel. Sa panahon po ni David, dahil sumunod siya sa kalooban ng Diyos, nilupig na niya yung mga Moabites, tinira lang niya yung mga bata, yung maliliit, mga pandak. Pero itong mga ito, naging malakas sila. At ang Israel naging powerless because of sin. Tandaan nyo, walang malaking nakakapuwing. Yung mga kasalanan na yan, ipupuwing niya ang ating buhay Kristiyano to the point wala tayong magawa. Bigyan ko pa po kayo ng isang halimbawa. Isa siya sa pinakamalakas dito sa Lumang Tipan, pero nanghina siya dahil sa kasalanan. Aklat ng mga Hukom, ito ang kwento ni Samson. Hukom chapter 16. Judges, mga Hukom, chapter 16, verse 20 hanggang 21. Hukom, Judges, mga Hukom, chapter 16, verse 20 at 21. Basahin po natin sabay-sabay 20 at 21, 3, 2, 1. Sinabi niya, narito na ang mga Filisteo, Samson. At siya'y gumising sa kanyang pagkakatulog at sinabi, ako'y lalabas na gaya ng dati at ako'y magpupumiglas. Ngunit hindi niya batid na ang Panginoon ay humiwalay na sa kanya. Hinuli siya ng mga Filisteo at dinukit ang kanyang mga mata. Kanilang dinala siya sa gasa at ginapos siya ng mga tanikalang tanso at siya'y pinagtrabaho sa gilingan sa bilangguan. We all know the story of Samson. Napakalakas niya. Using a jawbone, pinatay niya ang napakarami libu-libong mga kaaway. Pero alam niyo po, nung dumating si Delilah sa kanyang buhay, why Delilah? Sabi nga ng kanta. Ito ang nagbunsod sa kanyang magkasala. Pumasok ang pagkakasala sa kanya, hindi niya sinunod yung utos ng Diyos. As a result, nagkasala siya. Anong nangyari? Humiwalay, sabi po, ang Panginoon sa kanyang. Ibig sabihin nito, nawala ang kanyang lakas. Yung isang magiting na mandirigma noon na takot ang mga Filisteo, ngayon naging mahina simply because of sin. Nanghina si Samson. Malaga po ito. Ganon din, sometimes, pagsapit ng January, malalakas tayo. We were full of sermon from our New Year retreat. Ang dami nating nagagawa para sa Panginoon, nagbasa tayo ng Biblia, mabilis, on track tayo, pero habang tumatagal, mangangalahati yung buwan o yung taon, sometimes nagiging easy or papetiks-petiks tayo sa ating mga Christian life. As a result, pumapasok unti-unti ang mga kasalanan. Anong nangyayari? Nanghihina tayo at yung mga ginagawa mo noon na napakasimple, hirap na hirap ka nang gawin ngayon. To the point na minsan sinasabi nyo parang gusto ko nang mag-give up. Hindi ko na to matatapos. Sabi ko nung January, babasahin ko ang Biblia. From January hanggang February, nasa Esther kaagad ako. Pero May, Esther pa rin ako. Natigil na. Bakit? Dahil maaari may pumasok ng kasalanan sa iyo. Kayong mga bagay na you did mightily before, ngayon hirap na hirap ka na kahit madali simply because of sin. Mga minamahal kong kapatid, ang kasalanan ay dapat tinuturing natin isang napakadelikadong poison o lason. At kailangan ni isang patak nito, huwag makapasok sa ating Christian life or else manghihina po kayo. Kaya please avoid sin. Dapat magsama-sama tayo. Okay? Ito ang nangyari kay King Ahazias. Pumasok ang kasalanan sa kanyang kaharian, kaya kahit yung mga maliliit na Moabita, di na niya kayang gapiin. Yan po yung unang lesson. Pag may sin, God withdraws His power sa ating buhay Kristiyano. Or, hindi makakakilos yung power ng Holy Spirit sa atin kung mayroon po tayong tinatago at parang inaalagaang kasalanan. Kaya ang kasalanan dapat iwaksian, talikuran ng lubusan para makapag-work uli ang Diyos sa inyong buhay Kristiyano. Pangalawa, balikan natin ang 2 Kings chapter 1. Second lesson. Ikalawang Hari, chapter 1, verse 2. This time, kung may tanda, mabilis po tayong makakapunta. Kayo naman po ang bumasa, Ikalawang Hari, chapter 1, verse 2.
Sabay-sabay niyo pong basahin ng malakas. 3, 2, 1. Salamat po. Dito, nahulog si Haring Ahaziah sa sala-sala ng kanyang silid sa itaas. Hindi natin alam kung bakit siya nahulog, pero simple lang po, ang makikita natin dito, ang ipinapahiwatig ng talatang ito. Bakit nahulog ang hari na naging sanhi ng kanyang pagkakasakit hanggang sa mamatay siya? Kasi violate niya ang salita ng Diyos. Nahulog siya dahil hindi niya sinunod ang salita ng Diyos. May iniutos ba dito, Pastor? Wala naman po. Pero yung utos ng Diyos nasa Deuteronomy. Tignan po natin. Deuteronomy chapter 20. Ito ang malinaw na hindi niya ginawa. Deuteronomy 22 verse 8. Deuteronomy chapter 22 verse 8. Kapag ikaw ay magtatayo ng isang bagong bahay, gagawa ka ng isang harang para sa iyong bubungan upang huwag kang magkaroon ng dugo ng may sala sa iyong bahay. Kung ang sino mang tao ay mahulog roon. Kaya sa Israel, mahalaga po ang bagay na ito. Ang design ng kanilang bahay, mayroon pong rooftop. Ginagamit nila ito for fellowship, pagpapahinga. Kapag mangangaral sila kung may sasabihin sila, kaya mayroon pong tinatawag na itaas na silid or upper room. Para mas maintindihan, kahit hanggang ngayon, kung pupunta po kayo sa Israel, ang mga bahay po nila halimbawa, ay mayroon po sa rooftop, nagpapagawa po sila ng parang dito, extra room. Dito sila nagpapahinga. Minsan mayroon pang isang room dito. Kaya yung rooftop po nila, sa Deuteronomy 22, dahil lagi silang nariyan, lagyan mo ng harang, parapet ang tawag. Kaya around 1 to 2 meters po yung taas, harang, para di sila mahulog. And then minsan may mga room pa dito, yung dito mayroon pong sala-sala, ito po ay isang parang bintana nila noon na yari sa kahoy na pangharang. Anong ibig sabihin ng Diyos? Pilit niyang sinabihan sila na magpagawa ng harang para di sila mahulog. Ano ang problema ni King Ahaziah? Nandito siya. I'm not sure kung anong ginawa niya. Mari, nandito, wala siyang ginagawa. Dinisregard niya ang warning ng Diyos, kaya nahulog po siya. Nagkasakit hanggang sa mamatay. Ano yung second lesson? Alam ng Diyos ang danger ng kasalanan, kaya lagi niya tayong nilalagyan ng harang. Ayaw niyang mahulog tayo sa kasalanan, kaya hinaharangan niya tayo dahil mahal niya tayo. Kasi alam niya kapag nahulog ka sa kasalanan, magsasuffer ang iyong buhay, didisiplinahin ka ng Diyos, mahihirapan ka. Kaya mayroon pong tinatawag na parapet, harang sa Tagalog, parapet sa English, at may mga sala-sala na tinatawag. However, lumusot dyan, nahulog si King Ahaziah. Dahil hindi niya sinunod, hindi niya kinonsider ang Deuteronomy 22 verse 8. Kaya ulitin ko, ano yung lesson dito? Alam ng Diyos na mahirap na mahulog ka sa kasalanan, kaya marami siyang ginawa na harang para pigilan kayo na mahulog sa kasalanan. Ang isang harang, tignan nyo, nung hindi pa tayo ligtas, hinarangan tayo ng Diyos para tayo hindi tuloy-tuloy mahulog sa impyerno. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Tignan natin ang kwento sa Lumang Tipan sa Tower of Babel. Nung ang mga tao ay nasa kasalanan at hindi na nila hinahanap ang Diyos, nilito ng Diyos ang kanilang wika. Bakit? Yun ang ginamit ng Diyos para harangan sila. Kasi sabi ng Diyos, kung tuloy-tuloy kayo sa buhay ninyong yan, dire-diretso na kayong mahuhulog sa impyerno. Pero dahil mahal ko kayo, haharangan ko kayo. Tingnan natin Genesis 11. Genesis chapter 11 from verse 5 to 8. Alam kong alam nyo, this is the story of Tower of Babel. Genesis chapter 11, verse 5 to verse 8. Bumaba ang Panginoon upang tignan ang lungsod at ang tore na itinayo ng mga anak ng mga tao. At sinabi ng Panginoon, tignan ninyo, sila'y isang bayan at may isang wika, at ito ay pasimula pa lamang ng kanilang gagawin, at ngayon, walang makakapigil sa anumang kanilang binabalak gawin.
Halik kayo, tayo bumaba at ating guluhin ng kanilang wika upang hindi nila maunawaan ang pananalita ng bawat isa. Kaya't ikinalat sila ng Panginoon mula roon sa ibabaw ng lupa at huminto sila sa pagtatayo ng lungsod. Para mas maintindihan nyo ang kwento ng Tower of Babel, ito po ay inilarawan sa awit 14 verse 1 hanggang 3. Sabi doon, sinasabi ng hangal sa kanyang puso, walang Diyos. Sa time ng Tower of Babel, sinasabi nila, naging hangal na ang mga tao. Anong sabi nila? Walang Diyos. Sabi pa ng Biblia, sila'y masasama, sila'y gumagawa ng kasuklam-suklam na mga gawa, walang gumagawa ng mabuti. Ang Panginoon ay nakadungaw mula sa langit sa mga anak ng mga tao upang tignan kung may sino mang kumikilos na may talino na hinahanap ang Diyos, pero wala pong naghahanap sa Diyos. Sabi ng Biblia, silang lahat ay naligaw, sila ay pare-parehong naging masasama, walang sino gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Kaya yung Tower of Babel, detalyado pong sinabi yan sa Psalm 14 verse 1 to 3. Walang gumagawa ng mabuti, puro pagkakasala, sinasabi ng mga tao, walang Diyos, nagimagsik sila laban sa Diyos. Kapag hahayaan sila ng Diyos sa ganung buhay, impyerno po sila lahat. Pero dahil ang Diyos ay pag-ibig, gumawa siya ng harang. Ano po yung pangharang niya? Instantly, nilito niya ang kanilang wika. As a result, nabuwag yung kanilang pagsasama-sama o paghimagsik sa Diyos. And then, nagkalat-kalat na po sila. Dinivide sila ng Diyos para manghina yung kanilang kalukuhan. And then, makontrol sila ng Diyos at maanyayahan uli sila ng Diyos na bumalik sa Kanya. Pagkatapos nun, pinili ng Diyos si Abraham. At si Abraham, ang ginamit ng Diyos, ito ang pinagmulan ng Israel at ang Israel ang nagpakilala sa tunay na Diyos sa mga taong nakalimot sa Diyos. Kaya nga, ang ganda nung second lesson po natin, God knows well na mahirap na mahulog tayo sa kasalanan, kaya gumagawa siya ng harang. Nung di pa tayo ligtas, gumawa ang Diyos ng iba't ibang harang sa ating buhay para makarating po tayo sa kaligtasan at hindi po tayo mapunta sa impyerno. Ano ito? Alam mo po ba yung nag-invite sa iyo? Maaring yun ang naging parapet o harang na ginamit ng Diyos para hindi ka mahulog sa impyerno. Kumbaga, naglalakad ka, papunta ka na, yun na yung buhay mo, pero gumanon siya. Siya ang ginamit ng Diyos para harangan ka. Yan ang pagmamahal ng Diyos. Maari, di mo natupad yung pangarap mo noon. And then sinisi mo ang Diyos, Panginoon, di ko natupad yung gusto kong maging engineer, maging lawyer, pero di mo natupad, pero hindi mo lang alam, yun ang harang ng Diyos. Nung hindi mo yun natupad, nabigyan ka ng pagkakataon para makapanood ng Bible seminar at ngayon nandito ka, ligtas ka na. Yung mga hirap at pagsubok na binibigay ng Diyos sa inyo, sometimes you take it negative against God. Pero hindi po. Yung mga hirap at pagsubok na yun karamihan ang ginamit ng Diyos para harangan kayo sa buhay niyong maluho. Kasi kung magpapatuloy ka doon, dire-diretso ka na sa impyerno. At dahil binigyan ka ng sakit, binigyan ka niya ng problema, nag-isip-isip ka, yun ang paraan ng Diyos at doon ka nagkaroon ng pagsisisi. Hinanap mo siya. May tao siyang ginamit, in-invite ka sa Bible seminar, umupo ka dyan ng 5 araw na intindihan mo ang kaligtasan. Ito yung mga pamamaraan ng Diyos para harangan tayo mula sa walang hanggang pagkapuksa sa impyerno. And this is best summarized sa kwento ng alibughang anak. Tignan po natin, Luke chapter 15. Lucas chapter 15, verse 14 to 20. Lucas, kapitulo 15, versikulo 14 hanggang 20. Alam na alam po natin yung alibughang anak, di niya mahintay na mamatay ang tatay niya. Sabi niya, tay, bigay mo na lahat ng mana ko, aalis na ako. At siya po ay nabuhay sa maaksayang pamumuhay, maari nagsugal, nagpakasasa, nagpakasarap, hanggang maubos ang lahat ng meron siya. Lucas 15, verse 14 to 20, dito na magsisimula ang problema. Nang magugol na niyang lahat ay nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing iyon, at siya ay nagsimulang mangailangan. Kaya't puroon siya at sumama sa isa sa mamamayan sa lupaing iyon na nagpapunta sa kanya sa kanyang mga bukid pagkain ng mga baboy. At siya'y nasasabik na makakain ng mga pinagbalatan na kinakain ng mga baboy at walang sino mang nagbibigay sa kanya ng anuman. Subalit nang siya'y matauhan ay sinabi niya, ilan sa mga upahang lingkod ng aking ama ang may sapat at lumalabis sa pagkain. Ngunit ako rito'y namamatay sa gutom. Verse 18, titindig ako at pupunta sa aking ama at aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Ituring mo ako na isa sa iyong mga upahang lingkod.
Siya'y tumindig at pumunta sa kanyang ama. Subalit habang nasa malayo pa siya, natanaw siya ng kanyang ama at ito'y awang-awa sa kanya. Ang ama'y tumakbo, niyakap siya at hinagkan. Ganito ang puso ng ating amang Diyos. Nung nagkasala tayo noon nasa kasalanan, nagpadala siya ng taggutom. Ito yung mga pagsubok, hirap ng ating buhay. At dahil sa mga pagsubok na ito, natauhan tayo at nagsimula tayong maghanap sa Diyos. You know what? You are very lucky na naisilang po kayo sa isang di mayamang bansa, gaya ng bansang Pilipinas. At dahil hindi tayo mayaman, may time tayo na pag-isipan yung ating buhay. Ang mga mayayaman, wala nang time dahil busy sila. Pero dahil naging mahirap tayo, madali sa atin na makilala ang Diyos. Mapapalad ang mga dukha sa Espiritu, sapagkat sa kanila ang kaharian ng Diyos, kaharian ng langit. Kaya my dear brothers and sisters, ang Diyos alam niya ang consequence ng kasalanan, kaya patuloy siyang humaharang sa atin. Para tayo maligtas, hinarangan tayo ng Diyos ng napakaraming bagay para hindi tayo magtuloy-tuloy doon sa impyerno. Sana ma-appreciate niyo po ito, dahil hinarangan niya kayo, ngayon ligtas na kayo, safe na. Tama? And then sa Christian life, alam ng Diyos na bagaman ligtas na tayo, mayroon pa pong power yung sin sa ating buhay. Alam niyang makakagawa pa tayo ng kasalanan, kaya dahil mahal pa rin tayo ng Diyos, nagpagawa uli siya ng parapet, yung harang. Ito yung harang para hindi ka mahulog sa kasalanan. Ano po yung unang harang na ginagamit ng Diyos para tayo hadlangan at hindi tayo mahulog sa kasalanan? Hindi tayo magaya kay King Ahazias na nahulog sa kanyang palasyo? Ang unang ginagamit niyang harang ay ang salita ng Diyos. Tingnan po natin Genesis chapter 20 verse 6. Genesis chapter 20 verse 6. Genesis chapter 20 verse 6. Ito po ay kwento ni Abimelech. Verse 6. Genesis 20 verse 6. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinabi sa kanya ng Diyos sa panaginip, "Oo, nalalaman ko na sa katapatan ng iyong puso ay ginawa mo ito, at hinadlangan din naman kita na magkasala laban sa akin, kaya't hindi ko ipinahintulot na galawin mo siya." Ang background ng story, hindi alam ni Abimelech na si Sarah ay asawa ni Abraham. Kaya kinuha ni Abimelech si Sarah na maging asawa. Pero bago niya magalaw yung babae, dumating ang salita ng Diyos sa kanya sa panaginip. Sabi ng Diyos dito sa verse 6, "Hinadlangan kita na magkasala ng laban sa akin." Kaya ang Diyos, binigay niya ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip kay Abimelech para harangan siya, hadlangan siya na makagawa ng kasalanan. Ganon din po ang ginagawa ng Diyos sa atin. Para hindi tayo mahulog sa kasalanan, the words of God, ginagamit ng Diyos yan para harangan tayo. Tingnan niyo po sa Matthew chapter 4, bago ma-launch yun pong 3.5 years na public ministry ng Panginoong Hesus, bago siya lumusob sa ministry, dinala siya ng Holy Spirit doon po sa ilang, at siya po ay nandun for 40 days and 40 nights. Tinukso po siya ng dyablo, ng demonyo, para tuksuin sa kasalanan. Pero ano ang sagot ng Panginoong Hesus? Bakit niya napagtagumpayan? Anong paulit-ulit niyang sinabi? Nasusulat, nasusulat, nasusulat. It is written. Kaya nga, ang isang paraan para tayo maharangan sa paggawa ng kasalanan ay ang salita ng Diyos. And that's why we have to give utmost importance to the words of God every Sunday. Kapag may fellowship, huwag po nating paghintayin ang salita ng Diyos. Kasi kung kulang ang salita ng Diyos na ipapangaral sa inyo, paano kayo mabubusog? Mayroon po ba dito na kapag kumain siya, okay na lang yung ganun lang? Di ba gusto nyo ring mabusog? Tama, mali. Bakit kayo kumakain? Trip ko lang, pastor. May ganun ba dito? Kumakain kayo para lumakas kayo, tama? Para magkaroon ng lakas, para lumaki, lumusog. Ngayon, kung patikim-tikim ka lang, kaya yung words of God dapat malaking bagay sa ating Christian life. Bigyan nyo ng importansya kasi ito yung paraan ng Diyos para harangan kayo at di kayo mahulog, magkasakit sa inyong Christian life. Dahil kung nahulog at nagkasakit ka, baka mamatay pa ang Christian life mo. Anong ibig sabihin? Mabuhay ka na gaya ng mga unbelievers. Alam ng Diyos kung gaano nakakatakot ang kasalanan, kaya hinaharangan niya tayo. Pagmamahal yun. Mga nanay, yung anak mo po, tumatakbo, di niya alam, mahuhulog siya sa hagdan. Di ba takbo ka rin? Yayakapin mo siya para hindi siya mahulog.
Ganun tayo kamahal ng Diyos, kaya ang isang harang na ginagamit ng Diyos ay ang salita ng Diyos. Pangalawa, tingnan natin, Matthew chapter 6 verse 13. Lahat nito ay pagmamahal ng Diyos sa atin. Pangalawa, para di ka mahulog sa kasalanan. Matthew chapter 6 verse 13. Alam nyo, this is the part of the Lord's Prayer. Matthew 6:13. Basahin po natin, sabay-sabay, 3, 2, 1. At huwag mo kaming dalhin sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Kaya dapat nagpipray tayo. Ang prayer ay one way upang makaiwas tayo sa kasalanan. Alam ni Satan, wala na siyang magagawa sa ating kaligtasan. Kaya anong ginagawa ni Satan ngayon sa mga tunay na mga ligtas? Pursigido siyang sirain ang inyong buhay Kristyano. At gusto niyang mahulog kayo sa kasalanan, kaya nga, dito papasok ang kahalagahan ng prayer. Alam nyo, God is actually praying for us. Then dapat pinagpipray din natin ang isa't isa sa ating personal prayer. Ipag-pray nyo rin po kami. Ipag-pray nyo na hindi po kayo mahulog sa pakana ng masama. Kaya yan ang isang content ng prayer natin. Sa prayer, hindi lang po kayo hingi ng hingi. Pahingi, pahingi, pahingi. Sa prayer, mahalaga na sinasabi natin sa Diyos, Panginoon, tulungan niyo po ako na makaiwas sa mga kasalanan. Kung may paparating na kasalanan at nakita mo na yung tukso, anong gagawin mo? Lumayo ka and then pumunta ka sa kwarto po, mag-pray ka. Panginoon, tulungan niyo po akong mapagtagumpayan ang kasalanang ito. Kaya prayer ay isang harang uli ng Diyos para wag tayong mahulog gaya ni King Isaiah. Pangatlo, unang Pedro. Tingnan natin. 1 Peter chapter 5, verse 8. Unang Pedro, chapter 5, verse 8. Magpakatino kayo, magbantay kayo, ang dyablo na inyong kaaway ay tulad ng liyong gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa. Alam nyo, yung leon sa animal documentary, kapag yung mga grupo ng hayop ay sama-sama, hindi maka-atake yung leon. Pero kung may isa doon na napahiwalay, yun po yung aatakihin ng leon. Ganon din po. Anong ibig sabihin nito? You must be in the fellowship. Kung nasa fellowship po kayo, yun po yung harang ng Diyos para hindi ka mahulog sa kasalanan. Hindi ka malapa ng dyablo. Kaya nga napakahalaga na may mga fellowship tayo. Sa mga baguhan nating mga kapatiran, kaliligtas pa lamang, kapag naligtas ka, ang kadalasang maririnig mo dito sa church ay fellowship. Ang ating Christian life ay hindi lang po tayo Sunday Christian. Meron tayong mga midweek fellowship. Sa Miyerkules, meron tayong Wednesday sermon. Dapat lagi tayong nagsasama kasi kung ikaw lang, di mo kaya. Pero kung sama-sama tayo, kaya natin. Kaya lagi namin sinasabi, I can't, but we can. May strength kapag sama-sama tayo. Kaya wag po kayo liliban sa mga fellowship. Sumama kayo sa fellowship dahil kung marami tayo, alam ni Satan, hindi niya tayo kaya. Pero kung nag-iisa ka, yun ang nagiging problema. Kaya avoid to be alone. Mahirap po ito. Huwag kang mag-isa. Huwag niyong sabihin sa akin, Pastor, ligtas na ako. Yung Christian life ko kahit doon na lang sa kwarto ko, magbabasa ako mag-isa ng Biblia. Ay, hindi po yan magiging effective. Christian life is done together. Ang church po, we are the church. Hindi mo sinasabing, I am the church. Ganun ba yung kanta? I am the church. I am the bride. Wala po. Anong sabi? We are the church. Sama-sama. Paraan ng Diyos para po tayo mahadlangan, maharangan, upang mahulog sa kasalanan. Kaya remember fellowship. Sa fellowship minsan ng mga brothers and sisters, ang ginagamit ng Diyos para harangan ka. Sa fellowship minsan yung salita ng Diyos, yun ang pangharang ng Diyos para hadlangan ka sa paggawa ng kasalanan. Kasi alam na alam niya, once na mahulog ka dyan, manlalanta ang buhay Kristyano mo. And that's why we have to observe our brethren. Yung mga nauna, dapat marunong tayo dito. Kapag may mga member tayo na biglang nanghina, very simple lang po ang ibig sabihin noon, may nakapasok na kasalanan sa kanyang buhay.
Kaya i-visit natin siya, tulungan natin siya, ipag-pray natin siya, i-fellowship natin siya, hakayin uli siyang makapakinig ng Words of God or ng Bible Seminar para mahadlangan natin yung tuloy-tuloy niyang pagbagsak sa kasalanan. At kapag nagagawa niyo po ito, yung Word of God, prayer and fellowship, gagamitin kayo ngayon ng Diyos mismo na harang, at ang harang na ito ay ang evangelism. Ikaw ang gagamitin ng Diyos para harangan yung nanay mo na mapupunta sa impyerno. Ikaw ang gagamitin ng Diyos para harangan ang mga mahal mo sa buhay na nagtutuloy-tuloy na papunta sa impyerno. Tingnan po natin Kawikaan 24 verse 11. Kawikaan 24 verse 11. Proverbs 24 verse 11. Babasahin ko po. Iligtas mo silang dinadala sa kamatayan, pigilan mo silang natitisod patungo sa katayan. If we are powerful sa ating Christian life kung walang sin, we can be used bilang harang, parapet na tinatawag. Kaya nga, kung nasa Word of God tayo, nasa fellowship at prayer, gagamitin tayo ng Diyos bilang instrumento para harangan ang mga tao papunta sa impyerno. Kaya nga, sabi dito, iligtas mo sila na dinadala sa kamatayan. Pigilan mo silang natitisod patungo sa katayan. Kay King Ahaziah, God made very sure, nag-utos ang Diyos na magawa po sila ng harang. Bawat part niyan may harang. Para hindi sila mahulog. Pero bakit nahulog si King Ahaziah? Lumampas siya sa itinakda ng Diyos. Kaya para di kayo mahulog, huwag kayong lumampas sa sinasabi ng Biblia. Huwag niyong dagdagan ng emosyon ninyo, ng inyong sariling ideya para kayo hindi mahulog. Bakit minsan, nasa church kayo, nasa fellowship kayo, nagpipray naman kayo, nahuhulog pa rin sa kasalanan because you do things unbiblical. Hindi kayo sumusunod sa saktong sinabi ng Diyos. Hinahaluan nyo ng emosyon ninyo. Sinasabi ng Diyos, para mag-grow tayo, maglaan kayo ng space. Anong ginagawa nyo? Fellowship tayo. Dapat tayo yung close na close dito. Ano ang resulta nito? Instead na mag-focus yung mahihina sa Diyos, sa'yo nagfo-focus yung mga tao. Na ilayo mo na sila sa focus nila sa Diyos. As a result, pare-pareho kayong bumagsak sa inyong buhay, Kristyano. You must have right fellowship between brothers and sisters. Dapat sama-sama yan, napapakisamahan natin. There's no special group. There's no special brother or sister. There's no superman in the church. Lahat tayo ay anak ng Diyos. Kaya nga, do not cross the boundary. Huwag niyong higitan ang sinasabi ng Biblia tungkol sa fellowship, tungkol sa words of God, tungkol sa prayer. Di ko alam ang ginagawa ni King Ahaziah. Siguro sabi niya, I am the king of the world. Nahulog. Nilagyan na nga ng harang ng Diyos. Nagmagaling pa, I am the king of the world. Iyon po ay, in-extend ko lang wala yun sa Biblia. Illustration ko lang. Kasi baka mayroon na namang hindi ito maintindihan. Illustration ang tawag doon. Iniisip ko lang, bakit siya nahulog? Lumampas siya sa hangganang sinet ng Biblia. May mga hangganan lagi. Bakit? Dahil pinuprotektahan tayo ng Diyos. I do not have the time. Pati dito sa Lumang Tipan, may muhon. Alam niyo ba yun? May aral doon. Yung tamang pagmumuhon ng teritoryo. Bakit nilagay? You have to stay within that line. Kapag nag-cross ka, mahuhulog ka. Yan ang nangyari kay King Ahaziah. Kaya ginagamit ng Diyos yung 4 pillars of Christian life para tayo harangan. At ang isa pa, para harangan kayo sa paggawa ng masama, sa kasalanan, ang isang ginagamit ng Diyos, gusto niyang maglingkod po kayo sa Kanya. 2 Peter chapter 1 verse 10. 2 Peter chapter 1 verse 10. Ikalawang Pedro, kapitulo 1, versikulo 10. Versikulo 10, 2 Peter chapter 1 verse 10, babasahin ko po. Kaya mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na patatagin ang pagkatawag at pagkapili sa inyo, sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito, hindi kayo matitisod kailanman. Ibig sabihin, hindi kayo mahuhulog sa kasalanan. Ano yung mga gagawin? Mula verse 5, in-enumerate po yan. Sabi, yung pananampalataya, kailangang tustusan ng kabutihan. Ang kabutihan ng kaalaman,
kaalaman pagpipigil, ang pagpipigil ng pagtitiis. Verse 6, ang pagtitiis ng pagiging makadiyos. 7, pagiging makadiyos ng pagmamahal sa kapatid at ang pagmamahal sa kapatid ng pag-ibig. Ano ito? Nakafocus ito sa paglilingkod natin sa church at sa bawat isa. Bakit? Kung busy tayo sa paglilingkod sa Diyos, nawawalan na tayo ng time para magkasala. Kaya sa mga baguhan, next month, salamat sa Diyos, June, magkakaroon tayo ng Fruitful Beginning Series uli. Magkakaroon kayo ng 10 hanggang 12 special sermon at pag natapos nyo yun, pwede na po kayong sumali sa mga ministry. Maglingkod kayo. Kasiyahan ng taong naligtas ang paglingkuran ang kanyang tagaligtas. Mayroon akong wise na advice. Bakit? Kung wala kayong ginagawa, matatapos ang sermon, di ba? Uuwi ka agad kayo. Then sa Sunday, ganun uli. Makinig, uwi ka agad. Wala kayong ginagawa. As a result, hindi po nailalapit ang puso nyo sa church, sa puso ng Diyos. Kaya kung wala pa kayong ginagawa, kung matagal na po, magpa-counseling sa amin, bibigyan namin kayo ng ministry. Bakit? Ito yung paraan. Kung busy ka sa gawain ng Diyos, wala ka ng time para mahulog. Look at King Ahaziah. Remember, mayroon pong paghihimagsikang Moab. It means, maring may war. But instead of leading the army sa war, nandun siya. Nagre-relax. Wala siyang ginagawa. Dahil siguro walang nagawa. Dito, ganda-ganda nito. Tumayo siya dito. Walang magawa eh. As a result, nahulog po siya. Nagkasakit at ito po ang reason kung bakit namatay siya. He died. Sa nagsimula, walang ginagawa. Relax ang kanyang buhay. Kaya para kayo hindi mahulog gaya ni Ahaziah sa kasalanan, dapat naglilingkod tayo sa Diyos. Actually, the same thing happened to King David. Tingnan natin 2 Samuel. 2 Samuel chapter 11. Ikalawang Samuel chapter 11 verse 1 and verse 2. Ikalawang Samuel chapter 11 verse 1 and verse 2. Verse 1 at verse 2, sa tagsibol ng taon, ang panahon na ang mga hari ay lumalabas upang makipaglaban. Ibig sabihin, busy dapat sila. Sinugo ni David si Joab at ang kanyang mga lingkod na kasama niya, at ang buong Israel, kanilang sinalanta ang mga Amonita at kinubkob ang Raba. Ngunit si David ay nanatili sa Jerusalem. Verse 2, sabay-sabay po nating basahin. 3, 2, 1. Isang dapit hapon, nang si David ay bumangon sa kanyang higaan at naglalakad sa bubungan ng bahay ng hari. Nakakita siya mula sa bubungan ng isang babaeng naliligo at ang babae ay napakaganda. Kung babasahin niyo po, pinatawag niya yung babae. Sinabi sa kanya, may asawa na yan. Asawa niya, isa sa mga leading army mo, si Urias. Pero hindi siya nakinig, kinuha niyang babae, sinipingan niya. Nahulog si David, hindi siya literal na nahulog dun sa upper room. Parehong case. Si Ahaziah, nandun din po siya sa upper room. Sa Israel, may tinatawag silang upper room. Itaas na kwarto. Nandito rin si King David sa kanyang palasyo, mas malaki, nasa upper room dahil wala siyang ginagawa. At nung nagmumuni-muni siya, gumaganon-ganon siguro. And then nakita niya si Bathsheba, napakaganda, naliligo. Nag-utos siya kunin yon, sinipingan niya. Nangalunya. Walang nakakaalam. Kaya gumawa siya ng paraan para mapagtakpan ng kasalanan. Pinadala niya si Urias, yung asawa ni Bathsheba, sa pinakamatinding digmaan para mamatay. Kinakagawa siya ng pangalunya at pagpatay. Same story, nasa rooftop sila. Same story, easy-easy ang kanilang buhay. Kaya dun sila tinisod ni Taning. Nahulog sila sa bitag ng kasalanan. Mga minamahal na kapatid, we must serve our Lord. Sumama kayo sa mga paglilingkod. Pakiusap, pag-uwi nyo, halimbawa yung district nyo, ang naka-assign sa paglilinis, makibahagi ka. Mag-map ka doon, pasipul-sipul ka. Di ba? Hindi yung uuwi kayo kaagad. Pag ganoon, madali kayong makagawa ng kasalanan. Bakit? Sunday ngayon, pag umuwi ka kaagad, wala kang magawa, yung cellphone mo kaagad. Mga young adult, high school, anong gagawin mo ngayon? Ewan ko ba, may ground siguro, sabi ko. Nag-ground ba sila? Sin.
We laugh, but that's sin already. And it makes you weak in your Christian life. Kaya namin kayo tinuturuan. Kaya, kung wala kayong ginagawa, mas madaling gumawa ng kasalanan. Yung iba sa'yo, yung mga matatanda, no, kung wala kayong ginagawa, pag uwi nyo kaagad, i-on nyo na yung TV, Netflix, kung ano-ano na yung pinapanood ninyo. Yes po. Kaya nga mahalaga, Sunday, alam nyo po anong pakiusap ko, huwag kayong umuwi kaagad. Maghanap kayo ng magagawa ninyo. Kahit dito sa main hall, nakita nyo, umalis na sila, ikaw, nandito pa naman ako sa church, pinulot mo yung mga iniwan nilang basura, ito ay kalugod-lugod sa Diyos. Bakit kayo kailangang maglingkod? Because we are children of God. Hindi tayo bisita sa church. We are the church. Church natin ito. Kung may mga galing kayong idea, mag-suggest nga ako, marunong ako dito eh. Lagyan ko kaya ng art dito o verse. May mga ganong kapatiran na napakagaling. Tumutulong sila ng kanilang mga ideya sa church. Kapag ganun, pag busy tayo, wala na tayong time gumawa ng kasalanan. Tanong ko, honestly, kailan ba kayo nakakagawa ng kasalanan? Pag busy kayo o kung walang ginagawa? O alam nyo naman pala. Kaya dapat maging masipag tayo at maglingkod tayo sa Diyos. Roma chapter 12. Tingnan po natin. Roma chapter 12. Verse 11. Roma chapter 12, verse 11. Basahin po natin, Roma, kapitulo 12, talata 11. Sabay-sabay, 3, 2, 1. Huwag maging tamad sa pagsisikap, maging maalab sa espiritu na naglilingkod sa Panginoon. Actually, kung may kasalanan, ang ating spirit ay nangihina. Pero pag naglilingkod kayo, ang ating spirit parang exercise ito. May katawan ka, nag-i-exercise ka, lumulusog ka. Serving is one way to exercise your faith, my brothers and sisters. You cannot say, I love God, using your words only. Mahal ko ang Diyos at dahil mahal mo siya, pinaglilingkuran mo ang mga kapatid. Thank you so much sa women's group kanina. I know, nagluto sila nga kanina. Parang may nakita akong pumasok na lechon, sarap. Di ba? May pagkain tayo mamaya because of their sacrifices at paglilingkod. Malinis ang main hall kasi kagabi, nilinis na ito ng mga young adult group. Pag pasok ninyo, amoy insenso. Dahil naglinis sila. Yung ating mga church staff, alam nyo po, sinusundo at hinahatid pa kayo. Grabe! Napaka! Dahil maraming nag-serve. Kung walang gagawa nito, hindi tayo lalago. Hindi tayo makakaiwas sa kasalanan. That's why, ang aking maipapayo sa mga baguhan, this coming June, magkakaroon tayo ng beginners study sa mga baguhan. After ng sermon, 1:00 hanggang 2:00, 1 oras, another special sermon, starting first week of June, para sa mga baguhan, para mas lumago kayo, at pag natapos nyo yun, pwede na kayong sumali sa iba't ibang ministry. Ito ay para maging busy tayo at mapaiwas tayo sa paggawa ng kasalanan. Next po, panghuli, last lesson, balikan natin ang 2 Kings chapter 1. Ikalawang Hari chapter 1. Ikalawang Hari chapter 1, verse 3 hanggang 5. Ngunit sinabi ng anghel ng Panginoon kay Elias na Tisbita, bumangon ka, umahon ka upang salubungin ang mga sugo ng hari ng Samaria at sabihin mo sa kanila, dahil ba sa walang Diyos sa Israel, kaya't kayo nagsisihayo upang sumangguni kay Baal-zebub na Diyos ng Ekron? Ngayon ganito ang sabi ng Panginoon, ikaw ay hindi aalis sa higaan na iyong pinanggalingan, kundi tiyak na ikaw ay mamamatay. Kaya't si Elias ay pumaroon. Nang ang mga sugo nagsibalik sa hari, at sinabi niya sa kanila, bakit kayo nagsibalik? Verse 6, at sinabi nila sa kanya, may dumating na isang lalaki at sinalubong kami, at sinabi sa amin, kayo'y bumalik sa haring nagsugo sa inyo, at sabihin ninyo sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, dahil ba sa walang Diyos sa Israel, kaya't ikaw ay nagsugo, upang sumangguni kay Baal-zebub, na Diyos ng Ekron, kaya't hindi ka aalis sa higaan na iyong pinanggalingan, kundi tiyak na ikaw ay mamamatay. Tingnan po natin, verse 17. Basahin po natin, verse 17, sabay-sabay. 3, 2, 1.
Kaya't namatay siya ayon sa salita ng Panginoon na sinabi ni Elias. Si Jehoram ay nagaring kapalit niya. Nang 2 taon ni Jehoram na anak ni Jehoshaphat, na hari ng Juda, sapagkat si Ahazias ay walang anak na lalaki. Kasi sa kwento, nahulog si Haring Ahazias doon po sa kanyang upper room. Nagkasakit siya. Pero imbis na pumunta at sumangguni sa Diyos ng Israel, kay Baal-zebub po siya pumunta. Ito po ay Diyos-Diyosan at karumal-dumal. Ito po ay Diyos-Diyosan. Doon siya humingi ng tulong. Kaya pinapunta ng Diyos, hinarangan siya. Ginamit si Elias. Sabi niya sa hari, bakit wala bang Diyos sa Israel? Bakit ka pupunta dyan sa ribultong yan? Hindi yan totoo. Imbis na makinig, hindi po siya nakinig at patuloy na sumangguni doon po sa Diyos-Diyosan. May tanong po ako. Nahulog po si King Ahaziah, nagkasakit hanggang namatay. Bakit siya namatay? Bakit po siya namatay? Dahil hindi siya nagsisi. Hindi siya bumalik sa Diyos at nagpatuloy-tuloy siya sa maling gawain niya. Ito po yung lesson na pangatlo. Tao lang tayo. When we fall sa sin, we just need to repent. Simple lang. Kapag may nagawa kayong kasalanan, anong gagawin? Talikuran ang kasalanan at manumbalik sa Diyos. May kanta, let us go back to Jehovah. Manumbalik ka lang, magrepent ka lang. Kapag ganun, may nagsisising puso, itatayo ka uli ng Diyos. Yan din ang sabi ni Apostol Juan, the Apostle of Love. If you committed sin, all you have to do is to return and go back to Jehovah. Revelation chapter 2. Tignan natin. Apocalypse chapter 2 verse 5. Revelation chapter 2 verse 5, Apocalypse. Last na part po yan ng Bible. Last book. Revelation chapter 2 verse 5, kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog, magsisi ka at gawin mo ang mga bagay na ginawa mo noong una. Kung hindi, darating ako sa iyo at aalisin ko ang iyong ilawan mula sa kinalalagyan nito, malibang magsisi ka. Pag sinabing alisin yung ilawan, mawawala yung work ng Holy Spirit simply because may sin. Kaya para bumalik yung work ng Diyos, kailangan nating magsisi. Kapag sinabi nating pagsisisi, hindi po ito yung pagsusori lang. Ang pagsisisi ay metanoia. You have to turn your thinking and your ways of life, paalis sa kasalanan, manumbalik sa Diyos. Anak tayo ng Diyos. Kapag may nagawa kang mali, na manumbalik ka sa Kanya, yayakapin ka niya. Sabi ng Biblia, ang Diyos ay sumusugat at ang Diyos ay nagpapagaling. Minsan pag nakagawa kayo ng kasalanan, pinapalo niya kayo. Nagkakaroon kayo ng latay, nasusugatan kayo. Pero pag nagsisi kayo, bibendahan uli kayo ng Diyos. Simply because mahal na mahal niya tayo. Si King Ahaziah, dumating na nga ang isang dakilang propeta, si Elias. Nagsabi na, huwag kang sasangguni kay Baal-zebub, ribulto lang yan. Sumangguni ka sa Diyos ng Israel, pero nireject niya. May sakit na yun matigas pa rin ang puso, kaya po siya namatay. God has the power to restore yung health niya, pero hindi siya nagsisi. Kaya anong sinabi ng Diyos? Kunin na lang kita kaysa magpakarumi ka sa lupa. Kaya namatay po siya. Huwag yung gagayahin si King Ahaziah, pero si David gayahin natin. Gaya ng nakita nyo kanina, si David ganun din. Hindi siya literal na nahulog siya sa pagkakasala kay Bathsheba. Pero nung naunawaan niya yung kasalanan, ito yung maganda kay David, nagsisi siya, kaya hindi siya pinatay ng Diyos. Tignan natin 2 Samuel. 2 Samuel chapter 12 verse 13. 2 Samuel chapter 12 verse 13. Ikalawang Samuel, Kapitulo 12, talata 13. Basahin po natin, verse 13 ng sabay-sabay, 3, 2, 1. At sinabi ni David kay Nathan, ako'y nagkasala laban sa Panginoon. At sinabi ni Nathan kay David, inalis din ng Panginoon ang iyong kasalanan, hindi ka mamamatay. Ganing sinabi ko kanina, nasa upper room si David sa kanyang palasyo. Hindi siya literally nahulog doon sa palasyo, pero nahulog siya sa bitag ng kalaban, ng demonyo. Nabitag siya,
sa kagandahan ni Bathsheba, nangalunya siya, pumatay siya. Pero hinayag ito ng Diyos, ginamit si Propeta Nathan. Sinaway siya ni Propeta Nathan. Alam niyo po, paghari ka noon, pag may nagsabi ng ganun, pwede mong ipapatay. Pero nagpakumbaba siya, nakinig siya sa sinabi ni Propeta Nathan, nagsisi po siya. As a result, sabi ng Biblia, kaya hindi ka pinatay ng Diyos. My dear brothers and sisters, kung may mali sa inyo, very simple. The Word of God, sabi ni Santiago, ay parang salamin. Pinakita na yung dumi sa mukha mo. Anong gagawin mo? Punasan mo. Para gumanda ka uli sa paningin ng Diyos. However, minsan, through the sermon na hayag na ang iyong mali, tumutulad ka pa kay King Ahazias na imbis na itama yung mali, talikuran ng kasalanan, magmamatigas ka pa. As a result, anong nangyayari sa Christian life nyo? Napakahina nyo. Di kayo makapag-evangelize. Malungkot kayo. Kaya kung mayroon pong kasalanan, madali lang ang sinasabi ng Diyos. God knows we have sinful nature. And if you fall dun po sa sin, all you have to do, repent. Bumalik kayo sa Diyos. Sabi ni Apostol Juan, tingnan mo kung saan ka nahulog. Balikan mo. And then, magsimula ka uli. Anong pagsisimula? Manood uli kayo ng Bible seminar. Makinig uli kayo ng mga sermon. Gawin nyo yung mga dating ginagawa nyo. Magbasa ka uli ng Bible. Simple lang po. Huwag nyong hayaang dire-diretso ka nang nahulog sa lupa, sa putik. Magpumiglas ka. Hilingin mo ang tulong ng Diyos at tutulungan ka niya. Kaya mahalaga yung repentance as a child of God. We have to confess our sin. Mali yung kasalanan. May kasalanan ako, Panginoon. Pero ganito po, dapat iwanan mo yung kasalanan. Marami po kasi sa church, sorry na Panginoon, maya-maya, kasama pa rin uli nila yung kasalanan. Mali. Ang tunay na pagsisisi, tinatalikuran ng kasalanan. Ito po lagi namin ginagamit sa illustration. Mayroon pong magkasintahan, childhood sweetheart po sila. Ito po si man, ito po si woman. High school pa lang sila, nagmamahalan na po sila. Pero nag-usap sila, saka na lang tayo magpakasal, mag-graduate muna tayo. Tapusin muna natin pag-aaral at pag may pera na tayo, doon tayo magpakasal. Ang pangarap po niya ay maging teacher. Pangarap niya maging soldier. Natupad po nila yung pangarap nila. Pagsapit po ng January ng taon, example ko lang, January 2025, nag-usap po sila. Come June, magpapakasal na tayo. Gusto kong maging June bride. Okay, June. After 6 months. Kaya, ano kaya magandang kanta natin? Sabi ni man, itong soldier, ikaw ang bigay ng may kapal. Ano po sa English yun? Sabi niya, Englishin ko, God gave me you. Wow. Kaya magpapakasal sila after ng 6 months. However, pagdating po ng February, sinabi ng government na magte-train po siya sa Mindanao. Ano nangyari? Nag-train po siya doon. Ang problema, after 1 week training, meron pong sumabog na balita. Binomba ng Abu Sayyaf yung kanilang truck. Yung sinasakyan, sabay sinunog pa nila. Kaya ang nakarating na balita, masamang balita, patay na siya. Kaya, patay na. Pero hindi alam ng lahat, nakaligtas po. Siya lang pong sundalo yung nakatalon, pero may tama po siya. Kaya nagtago siya sa mga bulubundukin sa Mindanao. Inalagaan siya ng mga tibuli. Doon po siya nagpagaling ng sugat. Inabot ng ilang buwan. Walang news. Ito po, come March, naka-recover na. And then yung co-teacher niya, nagpakilala. Ako na lang pakasalan mo. Di mo alam, gusto rin kita. Ako na lang magpapakasal sa iyo sa June. Kaya, sige, sabi niya, malungkot siya. Di na nag-isip, sige. Pero hindi niya talaga mahal. Hindi heart, square. Hindi niya mahal, kaya hindi heart. Square na lang to para tabla na lang. Wala namatay yung mahal ko. Sige, ikaw na lang. Kaya, kakasal na po sila sa June. Eto na. Before June, last day ng May, bumalik po siya.
Tanong ko, matutuloy yung kasal nila o yung kasal nila? Sinong pagkakasalan niya? Yung una na mas mahal niya. Heart yun eh, square to eh. Kaya ito po yung pagkakasalan. Tama, mali? Kasi yun talaga yung mahal niya. Anong gagawin niya dito? Hihiwalayan niya, tama? Tatapatin niya, hindi naman talaga kita mahal. Siya yung mahal ko. Kasi sinabi niya sa akin, ikaw ang bigay ng may kapal. At sinabi ko sa kanya, in English ko, God gave me you. Brothers and sisters, di ba parang natutuwa kayo? Ito po yung sin, kasalanan. Ito po tayo, us. Ito po si Jesus Christ. Kaya nga, siya yung mamahalin natin. I-divorce nyo na yung sin. Hanggang ngayon, di nyo pa dinidivorce. Dala-dala nyo pa rin sa Christian life. Iwanan nyo na. Hindi yun ang tunay na nagmamahal sa atin. Pahirap ito. Niluloko lang tayo ni Taning, mga kasalanan ng mundong ito. You have to divorce this sin and live in your Christian life with our true love. You love Him because He first loved us. Naintindihan? Yung iba na in love. Dapat sa Diyos po kayo ma-in love. Kaya kung may kasalanan, i-divorce si kasalanan, manumbalik tayo sa Diyos. Tignan natin, Job chapter 5. Job chapter 5, verse 18. Job chapter 5, verse 18. Basahin natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Sapagkat siya'y sumusugat, ngunit kanyang tinatalian, siya'y nananakit, ngunit nagpapagaling ang kanyang mga kamay. Mahulog man tayo sa kasalanan dahil lumampas tayo sa boundary, magsisi, manumbalik sa Diyos. Of course, minsan papaluin niya tayo, masusugatan tayo, pero dahil mahal na mahal niya tayo, pagagalingin niya tayo. King Isaiah died because he never repented. Sana na-extend ang buhay niya kung bumalik siya sa Diyos at nagsisi. Kaya kung may kasalanan po tayo sa ating buhay, Kristiyano, hindi namin kayo ginajudge. We are trying to help you. I-divorce mo na, iwanan mo na ang kasalanan at mahalin mo ang Diyos para ang power ng Holy Spirit kumilos sa iyo, magamit ka ng Diyos mightily for His glory. Let us always repent and return to our dear God. Bakit po? Because His love never fails. Ang kanyang pag-ibig ay nagtatakip ng napakaraming kasalanan. Kapag nakagawa ng mali, magsisi. At sabi ng kanta, let us go back to Jehovah. Why? Because His love never fails. Hindi kanya tatanggihan dahil mahal na mahal ka niya. Magbalik loob ka lang, iwanan mo yung mali, iwanan mo ang kasalanan, at bibendahan ka niya uli, yayakapin ka niya kaya gaya ng prodigal son, and then mabubuhay tayo with our Lord hanggang sa mag-rapture. Para yung maging ending ng ating Christian life, and we live happily ever after. Hanggang sa mag-rapture, tatayo tayo sa harapan ng Diyos, walang sala, malinis, at marireceive po natin ang maraming reward sa ating buhay, Kristiyano. I hope you learn from the lesson na nakuha po natin sa buhay ni King Ahaziah. Haring Ahazias, ang tangilang gawin kung may mali, magsisi, manumbalik sa Diyos. Marami pong salamat. This time tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Let's pray. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po dahil po sa kasaganaan ng salita ng Diyos na aming nakukuha ngayon sa inyong iglesia. Ama, patuloy po naming dinadalangin ang mga gagawin po namin sa mga susunod na week at sa mga susunod na buwan, especially ang mga paparating na cell group Bible seminar. Kumilos kayo patuloy sa aming mga kapatid. Umaasa po ako, Panginoon, na tuloy-tuloy sila. At kung may kasalanan, gaya po ng aming natutunan, kailangan lamang namin itong talikuran at manumbalik sa Diyos. We also pray for our Senior Pastor Park Hong Soon. Nasa Catanduanes po siya upang bisitahin at tignan ang aming mga kapatiran doon, nawa maging maayos ang lahat hanggang sa makabalik po siya sa darating na Martes. We also pray sa lahat po ng
pamilya ng mga misyonaryo at mga pastors. Tulungan niyo po sila sa kanilang ministry upang matama po nilang mag-guide ang inyong mga iglesia sa iba't ibang panig ng bansang Pilipinas at umaasa po kami na gagamitin niyo sila upang maipangaral ang Ebanghelyo sa mas marami pang tao. At habang hinihintay po namin ang iyong muling pagbabalik, Panginoon, hayaan niyo po na makapaglingkod po kami sa inyo ng aming buong puso, buong kaluluwa, ng buong buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.